So, kailan po ninyo huling nakausap si Virginia? Kausap ko na Kanina. rin po siya. 6 months pa lang, ano? Opo, Si Virginia. Unang pagkakataon po ba niya ito na maging... Di po, third timer na po. third time. Opo. Yung sa una at saka sa pangalawa, Medyo okay naman ma'am, kahit na sabi na natin, hindi siya pinakakain ng amo niya. Kahit na siya ang bumibili ng pagkain niya, okay lang sa kanya, tinitiis niya para sa mga anak niya. Para sa mga anak niya. Ilan Ngayon po po, ba ang anak hindi ni po. Virginia? Ngayon po kasi ma'am, pangit na yung inambaan na po siya ng kutsilyo ng amo niyang babae. Jesus Maria Joseph. Bakit daw ho? Ano umabot sa ganun? Ano daw po, nasa kusina daw po siya noon, nagluluto. Nagulat daw po siya, pagpasok na amin sa kanyang babae, kumuha ng kutsilyo. Tapos, eto tulad ng mesa, ginanyan sa kanya. Ang sabi daw ng babae, ng amo niyang babae, Oo. ganito ang ginagawa ko sa mga bagong kong katulong. Diyos ko, tinatakot. Opo. Yun po. Tapos? Yun pa ngayon, hindi niya po na yun. Pagka ano niya sa kwarto, umiyak siya. Humingi siya ng tulong kay Ma'am Christina sa agency niya. Na gano'n ang ginawa sa kanya. Kung maaari, ilipat siya ng ibang amo. Okay. Kaso ma'am, wala eh. Hindi siya dinedma lang siya. Okay. Hanggang sa ginawa niya, tumakas na po siya. Tumakas Sa na siya. pagtakas niya, saan po siya napadpad? Napunta daw po siya sa nung sinabi niya sa akin na nag-run away siya, na tumakas na siya. Sa mga mall lang daw po siya natutulog. Sa mall? Opo. Tapos hanggang may nakilala siyang kaibigan na gumukup sa kanya. So ngayon po, nasaan po siya ngayon? Bali ngayon po nasa accommodation po Nasa siya ngayon. accommodation na siya. Virginia, mukhang hindi tayo pinalad dito sa pangatlong balik mo sa Saudi, ano? Pero nasa mabuting kalagayan ka naman dyan sa accommodation? Hindi po okay, ma'am, yung trato sa amin dito, ma'am. Once in a day lang po kami kumakain, ma'am. Nag-complain na rin po ako, ma'am, sa agency ko po, ma'am, na ganito yung sitwasyon, ma'am, twice po, pero wala pong aksyon. Ang katwiran po sa akin ng isa pong staff po dyan sa JTC, ma'am, kaya daw po ganito yung pakain sa amin. Dahil may mga aplikante daw po, pag pinakain daw po sa accommodation, ma'am, ng masarap, hindi na daw po pinipiling magtrabaho. Ma'am, aplikante po kami. Parang ang pakiramdam namin dito, kriminal kami nakakulong, naka-double lock po kami, ma'am. Tapos ang pagkain namin, ganun nga po. Ang nilagang kalabasan, ma'am, sa tubig lang, ma'am. Tapos ang bigas namin, mumurahin lang po. Isang sardinas, ma'am, sa apat na aplikante. Ilan kayo dyan? Ilan? Apat po, ma'am. 4 kayo dyan ngayon. Lahat kayo kay JTC International Manpower. Hindi tayo sinasagot ng JTC International. Kanina pa natin tinatawagan, hindi tayo sinasagot. Ang best effort nito dyan natin ngayon, Virginia, dahil binigay na natin yung pangalan mo, ay mapagsabihan, unang-una, mapagsabihan itong JTC International Manpower na maling-mali yung ginagawa nila. Ang accommodation center mo ngayon dyan is not exactly JTC International Manpower, pero yung counterpart nila. Tama ba? Opo. Okay. Yung counterpart nila. Apo, ma'am. So yung counterpart nila, maling-mali din Opo. na ganyan ang pagtrato sa inyo. Ang next step natin dyan is kung makuha ka na ng ating OWA mismo para malipat ka na sa accommodation center. Ilang araw ka na dyan, Virginia? 2 months po, ma'am. Tapos walang ginagawa si JTC International Wala po. para Wala malipat po. ka? Wala po. Sa loob po ng 2 months, ma'am, maraming beses na po ako nilagnat, nagtae, sinikmura, wala pong kahit na anong gamot. Last time po, kaya makailan lang sinikmura po, humihingi na po talaga ako ng tulong sa JTC na i-chat yung counterpart nila, kahit buskupan man lang po sana. Dahil namimilipit na po ako, humihingi na po ako ng tulong na isugod rin po ako sa ospital. Tinan mo, alam Kaso, pa ni ma'am, Virginia wala. kung anong iinumin. Tama ka dyan sa buskupan. Opo, ma'am. Tama rin ba ang pagkakaintindi namin na nung una kang umalis at sinabi mo na o sige okay lang na ilipat ka, new employer, doon ka naman nilagay sa isang employer na pinaglayasan na rin ng Pilipina na OFW kasi masama rin ang trato. Attorney Sherilyn, ano po ba ang ma-expect ni Virginia at this point na nai-report na po natin siya? Okay. Actually po, we coordinated with our AS Kimi Bersosa po ng OWA Alcobar kasi yung umahawak po ng case po ng ating OFW, no? So, ang sinabi po sa amin, just to support, June 18 daw po, nagpunta na po sa Jawasat. Ito po yung General Directory of Passport po sa Alcobar o sa Saudi. At kasi po, kailangan ma'am, kasi nga dahil umalis po siya sa kanyang employer prior to the expiration ng kanyang 2 years contract, isa po sa mga process po yung tinatawag nating PASMA. Ang hilig sabihin po sa biometric print out, no? So, tinitingnan po rito kung kinasuhan ba siya ng employer niya for being a runaway
or kung meron ba siyang, ito po yung mga reason, yung yung purpose ng BASMA po. Aside from that po, sa ibang instances naman, maaaring yung ibang OFWs natin is merong utang, no? O Okay. kaya merong criminal case, yun po yung tinatawag na BASMA. So in our case po, dahil nag-runaway siya, so chinecheck po, no? Kung meron ba siyang, pinailan ba siya ng kaso ng kanyang employer dahil sa pag-runaway. Ngayon, pag wala siya ba, kasi kailangan yan para ma-issuean siya ng exit visa. So Okay. pag clear po ang kanyang BASMA, pwede po mag-apply na ng exit visa. At understand po, wala rin sa kanya yung passport niya, no? I think ng employer at hindi niya pa nakukuha, pati yung mga personal belongings. So ang gagawin po, ang sinabi po sa amin, try po ulit next week, no? Kung clear po siya sa BASMA. Kung hindi po, ang next step, Attorney Aina, of course, we will go to the labor office to seek for the issuance of the exit visa. And after that, of course, travel document naman po ang i-assist po siya ng OWA. Ngayon, kung gusto niya po na lumipat po sa shelter po ng MWO po sa Alcobar, we will be relaying this po, yung kanyang manifestation po sa ating welfare officer ngayon. Okay. So, narinig mo yon. Wala pala sa'yo yung passport mo, Virginia? Nasa office na po, attorney, nasa office na po ng ANSOR po. Hawak na po nila yung passport ko po. Sa Mabawi na Tapos pala. po yung gamit po, nandito na rin po sa akin, ma'am. Okay. Ma'am, request ko po sana kung dadalhin po ako, ma'am, ng Alcobar shelter po. Pwede po bang lahat na kami, ma'am? Kasi hindi kami okay dito, ma'am. Kaysa magutom naman yung mga kasama ko. I-request ko po na lahat sa po kami ma-transfer po. Okay. Off-air, kunin natin ang pangalan. Shari, off-air, kunin natin ang mga pangalan ng mga kasama mo dyan para maibigay rin natin kay Attorney Sherilyn Malonzo. Kasi sa ngayon, pangalan mo pa lang ang nakatimbre doon, Attorney Sherilyn, off-air na lang po namin ibibigay sa inyo kung ano pang ibang information. Yes po, ma'am. We will coordinate po sa inyong pong staff. Okay. Attorney Sherilyn, so naintindihan po natin yung BASMA, kailangan muna natin maproseso yon. Tapos para malaman din natin kung either kinasuhan ba siya, may utang ba siya, etc. Kung baga parang clearance. Apo. Tapos nun, mabibigyan na siya ng exit visa. Kung may hirapan po tayo doon sa prosesong yon, sa labor office naman tayo nila dudulog para sa mga travel documents. Apo. At pagkatapos, in between ng lahat ng yon, yung kanyang pagpunta sa MWO shelter natin, ina-arrange na. Siguro maantala na lang rin ng konti kasi idadagdag natin yung pangalan nung mga at aaralin yung kasama. kaso nung kasi mga po, ma'am, kasamahan. mga taga-probinsya po kasi yun, ma'am. Walang mga kamag-anak. Taga saan ba kayo, Nay? Kami po, nabotas lang po kami. Nabotas. Yung mga kasama mo dyan, Virginia, taga saan? Mindanao po, Bohol, Leyte. At saka Leyte. Ako, all around. Okay. Mag-ingat ka na lang dyan, Ning. Ito na. Nakalapit na tayo, makakauwi ka na. Hindi ko Makakauwi alam, ka ma'am, na. kung paano nila, kung saan sila kumukuha ng ma'am, baon. Hindi ko Kasi po ma'am, alam, nasa ma'am. aking anak ng dalawa. Nandito si Mama. Huwag ka muna mag-alala. Ang isipin muna natin ay yung mapauwi ka. Ha? Yun nga po. Ma'am Geraldine, magandang araw po. Andito na tayo ngayon. Maya-maya na lang din po ay palabas na po ang inyong anak na si Ma'am Virginia. Pero ma'am, hindi namin makakalimutan yung nabanggit nyo sa ere, ang huling nasabi nyo na, anak, makakauwi ka na. At anong masasabi nyo ma'am na ito na tayo ngayon? Yung pinakaiintay ninyong pagkakataon ay andito na po sa araw na ito. Kasi rapid po Dal Idol, maraming salamat po dahil po sa aking paglapit sa inyo. Ang aking anak po ay nakauwi na po kagad. Ang kasama po ninyo ngayon ma'am ay mga anak po ni Ma'am Virginia. Yung dalawa pong anak niya. Yung isang anak niya po kasi hindi ko na nakuha sa Bulacan. At kamusta naman ang kanyang mga anak po, no? Paano nyo po inalagaan habang si ma'am ay nasa abroad po? Ganun po ma'am kasi halos nasa akin naman na po sila nakatira. Kaya sama-sama naman po talaga kami sa bahay. Excited ka na makita si mama mo? Opo. Sir, ilang months nyo na pong hindi nakikita si Ma'am Virginia? Lalong December hanggang June ito. Alim na buwan na. Nararamdaman niyo ni Sir na agad-agad po sa tulong ni Idol Rafi ay makikita niyo ng muli ang inyong anak. Kaya sabi ko sa ilapit na sana kung bulan mula kay
Rapi. At maraming salamat din sa kanya. Maraming salamat po, Rapi Tuko. Salamat po. Message nyo sir, mamaya paglabas ng inyong anak, paano nyo siya i-comfort? At hindi naman naging madali ma'am, no? Yung pinagdaanan niya doon sa Alcobar. Sana pagbalik niya rin makakakuha na siya ng swerte. Hindi na yung masusukit na amo. Plano po ba kayo na mga ibang bansa ulit si ma'am? Kung satanungin ko sa mga anak niya, kung hindi mapayatin ako, may edad na ako, kailangan mapirmi na sila sa bahay na Pilipinas. Isa kanila, magagaling na kung ayaw na mag-upload yung mama nila, nasa kanilang mga anak nila. May balak ba kayo na mga ibang bansa ulit si mama? Hindi na po. Pag uwi niya ba dito, pipigilan niyo na siyang umalis ulit? Apo. Salamat, Nay. Salamat. Bawi si Mama. Bawi si Mama sunod. Nabawi na lang si Mama, ha? Thank you so much. Kuya Rapi, mahiningan natin ng tulong pati yung mga uwanak. Sila nilapitan ko para makauwi ka na. Buti na lang. Kay Sir Rapi, ma'am. Kundi dahil sa inyo, hindi po mapapatigita po na agency ko. Thank you so much po. Maraming salamat po sa Rapi Tulpo, sa tulong ninyo at sa OWA. Hindi po ninyo pinabayaan ang anak ko. No, ako po yung lumapis sa inyo. Maraming salamat po. Ma'am, una sa lahat, kamusta po ang biyahe? Okay naman po. At ma'am, kung mapapansin ninyo, no, in 3 days lang po, no, paglapit po ng inyong mother kay Idol Rafi ay agad po kayong nakauwi. Anong naramdaman niyo doon, ma'am? Natuwa po ako, ma'am. Na-excite po, ma'am, na nung sinabi po ng nanay ko na may ticket na po ako. Natuwa talaga ako, ma'am. Ma'am, nakita namin na talagang kayo ay masayang-masaya ngayon kasi talagang 2 months po at hindi talaga kayo makauwi. Pero sa tulong ni Idol Rapi, ma'am, at syempre ang OWA, no, agad-agad po yung aksyon. At eto na kayo, ma'am, kasama niyo na po si nanay at ang inyong mga anak. Thank you so much talaga, Sir Rafi. Sa mga staff niyo po, thank you so much. Sa OWA po, salamat po. Sa OWA Alcobar po, thank you. NCR, thank you po. Thank you so much po. Ma'am Virginia, isa po kayo, no, sa mga example natin ng mga OFW na talagang hindi naging maganda yung naging karanasan po sa kanilang mga employer. Pero matanong lang din namin, kayo ba ma'am ay may balak pang mga ibang bansa ulit? May balak pa naman po kasi po, baka sa susunod na taon na po ako ulit Pero at least ma'am, no, hindi nawawalan yung inyong pag-asa, no, kahit 2 beses po kayo, hindi naging mabuti yung pag-alalay sa inyo ng inyong agency, maging yung employer nyo ma'am, talagang tinroma po kayo at pinahirapan. Tama po talaga ako doon, ma'am. Kaya porsigito po ako mag-change employer sana, ma'am, kaso hindi po talaga naging okay. Pero ma'am, ano po ang nagsilbing lakas ng loob ninyo habang nilalaban nyo po yung pag-stay ninyo sa accommodation na napakatagal din po? To be honest, ma'am, hindi ko talaga alam paano ako nakasurvive ng 2 months, ma'am, kasi personal hygiene, ma'am, wala. Gada yung maliligo ako, ma'am, nanghihingi na lang po ako ng toothpaste, shampoo, sabon sa mga kasama ko para makasurvive po sa araw-araw. Tapos, ma'am, kung sino lang yung may pera, mag-share para lang makabili kami ng maayos na pagkain. At may mga kasamahan pa po kayo sa accommodation at wag po kayong mag-alala na itimbre na rin po namin sa OWA ang kanilang pauwi at yung isa po doon ay nakauwi na rin po. Sa mga kasama ko na naiwan dyan, ayun na ano na daw kayo, pauwi na rin kayo, see you na lang dito sa Pinas. Again ma'am, masayang-masaya po kami on behalf of Idol Rafi po, ano, at nako-coordinate na rin po sa OWA yung financial assistance, pero una sa lahat, syempre hindi matatapos ito, pagbandingin muna namin kayo at bibigyan tayo ng tulong ni Idol Rafi, no, para kayo ay makapag-banding. So ready na po kayo ma'am? Ready na po. Thank you so much, Sir Rafi. Taos pusong pasasalamat po. Walang hanggang pasasalamat, Sir Rafi. Opo, 3 days. Within 3 days po, napauwi po ako sa tulong ninyo, sa tulong po ni Sir Rafi. Thank you so much. Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan.
dahil merong rapi tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pag siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na, mga taong sumuko na sa buhay ibinago.